Ang sumpa ng bahay sa Balintawak. Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang lumang bahay na iniwasan ng lahat. Ang bahay na iyon ay pag-aari ni Mang Renato, isang magsasaka na dating masayahin at puno ng buhay. Doon siya nanirahan kasama ang kanyang asawa, si Aling Clara, at ang kanilang 3 anak. Ngunit isang gabing madilim at maulan, naganap ang trahedyang nagdala ng sumpa sa bahay. Si Renato, na nooy isang mabuting ama, ay unti-unting nilamon ng problema. Ang kanyang utang, palpak na ani, at galit sa sarili ay nagdulot ng pagbabago sa kanya. Ang dating ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng galit at desperasyon. Isang gabi, sa ilalim ng matinding galit at pagkabigo, nawalan siya ng kontrol. Hawak ang isang bolo, nilapitan niya ang kanyang pamilya. Nagsisigaw sila at nagmakaawa, ngunit hindi nakinig si Renato. Ang mga sigaw ng kanyang asawa at mga anak ay humalo sa lagaslas ng ulan. Sa madaling araw, ang buong pamilya ay wala ng buhay, at si Renato ay nag-isa na lang sa gitna ng katahimikan. Nang makita siya ng mga taga-baryo kinabukasan, nakaupo siya sa harap ng bahay. Ang kanyang damit ay puno ng dugo, ngunit kalmado niyang sinabi, "Iniwan nila ako." Ang simula ng pagmumulto. Kinagabihan, bumalik si Renato sa bahay. Ngunit iba na ang pakiramdam nito. Ang tahimik na tahanan ay tila masyadong malamig at mabigat. Habang sinusubukan niyang matulog, may naamoy siyang sampag-ita, ang paboritong bulaklak ni Clara. Maya-maya, narinig niya ang isang pamilyar na awit mula sa kusina, ang lulabi na kinakanta ni Clara sa kanilang bunsong anak. Nang magpunta siya sa kusina, nakita niya ang anino ng kanyang asawa, nakatalikod at naglalaba. "Clara," bulong niya nanginginig. Unti-unting humarap ang anino. Ang mukha ni Clara ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at may sugat sa kanyang leg. Tinuro siya nito at nagsabing, "Bakit, Renato?" Sa takot, tumakbo si Renato pabalik sa kanyang kwarto, ngunit ang mga bangungot ay hindi tumigil. Gabi-gabi, ang kanyang mga anak ay nagpapakita sa tabi ng kanyang kama. Umiiyak sila, ang mga malamig na kamay nila ay humihila sa kanya. "Kinuha mo kami, Papa," bulong ng bunso, ang tinig nito ay parang ihip ng hangin. Ang sumpa ng baryo. Napansin ng mga taga-baryo ang mga kakaibang nangyayari sa bahay. Tuwing gabi, may ilaw na nagmumula sa loob kahit walang tao. Naririnig din ang mga tawanan ng mga bata, ngunit may halong takot ang mga tinig. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Samantala, si Renato ay unti-unting nawala sa sarili. Ang kanyang dating tikas ay napalitan ng pagkabaluktot. Lumalabas siya tuwing gabi, bulong ng mga salitang walang nakakaintindi. Minsan, naririnig siyang sumisigaw ng, "Patawad, Clara." Ang huling gabi. Lumipas ang mga taon at si Renato ay halos di na makilala. Isang gabing maulan, bumalik siya sa bahay. Alam niyang iyon na ang kanyang katapusan. May dala siyang kandila, inilagay ito sa lamesa at umupo. "Patawad," bulong niya habang umiiyak. Habang nagtitirik ang kandila, unti-unting gumalaw ang mga anino sa paligid. Muling nagpakita ang kanyang pamilya, ang kanilang mga hugis na parang usok, ngunit malinaw ang galit sa kanilang mga mata. "Hindi mo kami matatakasan, Renato," sabi ni Clara, malamig ang boses. Lumapit ang mga bata, ang kanilang mga tawa ay naging mga iyak. Niyakap siya ng bunso, ang malamig nitong kamay ay tila sumipsip ng lakas mula sa kanya. Ang bahay ay yumanig, puno ng sigaw, hanggang sa ang lahat ay natapos. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang bahay na wasak. Si Renato ay nasa lamesa, patay at nakanganga, tila ba nakakita ng matinding takot bago siya namatay. Ang pamana ng bahay. Hanggang ngayon, walang sinuman ang lumalapit sa bahay. Ang sumpa nito ay nananatili. Sinasabi ng mga taga-baryo na naroon pa rin ang mga espiritu ni na Clara at ng mga bata, naghihintay ng sinumang mangahas na pumunta sa kanilang tahanan. Tuwing gabi, sinasabi ng iba na naririnig ang lulabi na hinihipan ng hangin, isang paalala ng sumpa na nilikha ni Mang Renato.